yung hindi po naumpisahan ito, pwede nyo pong panoorin ito sa YouTube. Meron po kaming nilalagay doon. Unedited nga lang po, pasensya na. But ang point lang ay para lang po maumpisahan kung paano po, no? So our series is on eschatology. The title is The Seven Sealed Scroll. I'm sorry po kasi hindi po natin ito matatapos ngayon. This is part 1. Dahil po hindi po siya talagang pwede na madaliin. The Seven Sealed Scroll. Ito pong Seven Sealed Scroll, ang introduction po niya ay makikita sa Revelation chapter 5. At kagaya po ng ating pong mga nakaraang pinag-aralan, ang Revelation chapter 1 hanggang 3 ay patungkol po sa church age. And we are still living in the church age. Nandito pa rin po tayo sa church age. And it will end on chapter 4, which is the rapture. And this is a scene in heaven. And John, who wrote the book of Revelation, was transported into heaven. He was raptured. And the Lord said, "Come up here and I will show you what must take place after these things." And so, nakita po ni John ang trono ng Diyos, the throne and the worship of the Creator. At makikita po natin dito sa chapter 5, the book with 7 seals. So, dito po, pagkatapos na nakita po ni John yung trono po ng Diyos, and after the worship in heaven, his attention was focused on the object in the hand of God. What is that object? The 7 sealed scroll. Chapter 5 verse 1 says, "I saw in the right hand of him who sat on the throne a book written inside and on the back, sealed up with 7 seals." Yung pong book dito sa Greek ay biblion. At ang ibig sabihin po niya ay paper, letter, written document, or a scroll. And although the word book is used in NASB and even in King James Version, doon po sa nabasa natin kanina sa NIV, it was written as scroll. Tama lang po yun. But although the word book was used in these translations, kinakailangan po natin tandaan na wala po noong libro na kagaya po ng hinahawakan natin ngayon. There were no hard-covered flat books during the lifetime of John. And in those days, and in the days of the Old Testament, all books were scrolls of either papyrus or vellum. Ito po ay niro-roll lang at ito po ay tinatawag na book. That's why we call it a scroll. So doon po sa chapter 5 verse 1, may tatlo pong katangian. I will go verse by verse later. Meron pong tatlong characteristics yung scroll or yung book. Ano po yung una? Ang sabi niya dito, it was in the right hand of God. Yun pong scroll ay nasa right hand, kanang kamay po ng Panginoong Diyos. Pangalawa, it was written inside and on the back, outside. No? Ibig sabihin, within and outside. Inside and outside. At ang pangatlo, it was closed by 7 seals. Yun po ang katangian ng scrolls, yung scroll na nakita po ni John. So ano po ba ang seal? What is a seal? And what is the importance of a seal? Kahit po sa panahon ngayon, ginagamit po natin ang seal. No? So a seal is a piece of wax, lead, or other material with an individual design stamped into it, attached to a document,
as a guarantee of authenticity. Kapag po nag-graduate tayo, yun pong diploma natin, meron po siyang seal, di po ba? Ang lahat ng bagay, lahat ng mahahalagang dokumento, meron pong seal. So it is used to guarantee security or indicate ownership kapag po may seal. Sometimes for branding cuttles. I remember my grandparents, kapag meron po silang bagong hayop na inaalagaan, baka man o kalabaw, meron po silang baka na ilalagay sa apoy at meron pong marka na letter A at alconis po kasi at yun po ay ididiit doon sa hayop. Ibig sabihin, kahit na saan man yan magpunta, it's a mark na ikaw ang may-ari doon dahil nandun ang seal mo. No? So in the ancient times, the sealing of legal documents was a common practice. Even today, no? The seal validates documents such as diplomas, contracts, birth certificates, title deeds. Very important, the title deeds. So this is typical of various kinds of contracts. So the inside of the scroll contained all the details of the contract. Yung pong scroll na yon, nasa loob po lahat ng detalye, no? And on the outside or the back contained the summary of the document. Ibig sabihin, yung harap at likod ay meron pong sulat. Yung nakalagay sa loob, yun po ay detalyado. Subalit yung nakalagay sa likod, ito po ay summary lamang nung document. No? So ito po ay nakikita rin po sa mga deeds. Ang mga the Romans sealed their wills 7 times on the edge at each roll to prevent unauthorized entry. Kapag po nag-click kayo sa Google ng scroll, makikita nyo iba-iba ang litrato or iba-iba ang picture ng scroll. Pero naniniwala po ako na ang scroll ay ganito, yung sinend ko po kay Sis Hannah. Kasi yung iba, scroll lang, tas meron siyang mga seal. No? Pero naniniwala po ako ng scroll ay ganito. So, yung Romans po, siniselyado nila ang important na legal documents ng 7 times or 7 seals. The Hebrew title deeds required a minimum of 3 witnesses and 3 separate seals. The more important the document is, the more the seal is being placed on the document. Ibig sabihin, hindi po sila 7 na kagaya po ng Romans, pero kung gaano ka-importante ang isang dokumento, ganun din karami ang seal na ilalagay doon sa dokumento. And we all know that the number 7 is a number of God's fullness and completion and perfection. That is the number. That's why it was 7. So sa ancient world, legal documents had to be sealed by witnesses. Ang magsisil po niyan ay yung mga tao na worthy, yung mga karapat-dapat, no? It was rolled up, then sealed with 7 strong threads. Bakit 7 strong threads? Yung 7 strong threads na yon ay itinatali sa edge ng scroll to prevent the scroll from unrolling. Nasubukan nyo na po ba na i-roll nyo isang bagay, tinali nyo, pero maya-maya na-unroll? No? So, ito po yung itsura. And depending upon the culture, there was a wax with a mixture of clay placed on each knot. And the official witnesses would place their signet rings or seals. And they would press it to the molten clay. Habang mainit pa yung clay, ipi-place nila yung kanilang signet ring. Kaya nga may mga signet rings ang mga hari, ang mga gobernador, ang mga matataas, meron silang signet ring. No? And they would press it, sabi nga. If it cooled, kapag lumanig na po yung clay na yon, yung molten clay, and hardened,
it has their mark. So yung bawat knot or bawat tali na matibay, ito po ay siniselyahan ng wax na ito na tumigas, wax or clay, na nandun po yung mark nung mga nag-seal na mga karapat-dapat doon po sa document. And the scroll will remain unreadable until the proper time that it would be open. Alam niyo po ba kung saan ginagamit ito? Ginagamit po ito sa mga last will, sa mga will, sa mga title deeds, sa mga testamento, na ito po ay niroroll at ito po ay babasahin sa huling panahon. Kahit na mamatay na yung may-ari ng lupa, makikita yung kamag-anak na siyang worthy, na siya po ay may kakayahan na mag-open ng seal. So when the time comes for opening the scroll, only the individuals who have been present at the sealing of the documents have the authority to open the seals of the document. Example po, yung inheritance po sa ancient world, bago po ito ma-reveal, kinakailangan ma-break po yung mga seal. Pag na-break yung mga seal, alisin yung tali, doon makikita kung ano ang laman ng scroll o yung book. So yun po yung nakalagay sa verse 1, I saw a book. It was in the right hand of God, it was written inside and on the back, and it was sealed with 7 seals. Verse 2, and I saw a strong angel. Kanina, I saw a book. Ngayon naman, I saw a strong angel. I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and break its seals? The identity of the angel is uncertain, but it may refer to the angel Gabriel because the name means the strength of God. And he is also seen in Daniel chapter 8 verse 16. So ang tanong ng angel, who is worthy? Ibig sabihin, andun na yung scroll, andun na yung libro. Napapanahon na buksan. Nandun na po yung scroll at napapanahon na upang buksan. Ang tanong, sino po ang magbubukas na karapat-dapat doon sa scroll? And verse 3, ang sabi dito, and no one in heaven or on the earth or under the earth was able to open the book or to look into it. Wala daw kung karapat-dapat. Hindi ito 3 division. Ang ibig lang sabihin, sa buong universe, wala pong karapat-dapat o walang makita na pwedeng mag-open doon po sa scroll na yun. And you know what? I believe that this is a title deed. It is a title deed. Then I began to weep greatly. Sa ibang translation, I began to weep bitterly. Si John, umiyak siya ng umiyak. Bakit siya iiyak kung walang pwedeng magbukas doon sa scroll? I began to weep greatly because no one was found worthy to open the book or to look into it. Gaano ba ka-importante yung document na yon, kaya ganun na lamang po ang pag-iyak at pag-iyak ni John. And then, dito po sa verse 5, and one of the elders said to me, stop weeping. Behold, the lion that is from the tribe of Judah, the root of David, has overcome, so as to open the book and its 7 seals. So, it is evident na yung pong scroll ay napakahalaga and it relates to men. At kahit yung mga angels, hindi sila binigyan ng karapatan na buksan ang scroll na ito. But I believe that the scroll has a relationship with men and on earth. No? And John wept when it was discovered that no man was found worthy to open and to read the book. Gusto ko tignan po natin yung book of Jeremiah chapter 32.
verses 9 to 12. Punta muna po tayo sa book of Jeremiah, chapter 32, verses 9 to 12. Si Prophet Jeremiah po ay, alam po natin na he was called the weeping prophet. Siya rin po yung umiiyak na propeta. No? He is the weeping prophet. Why? He preached for 40 years. Pero walang nagsisi sa kanilang mga kasalanan. No? The prophet Jeremiah preached for 40 years and warned Israel that if they did not repent of their sin and turn to God, they would go down to captivity for 70 years. At nangyari po, di ba, na naging captive po sila for 70 years. Because they refused to heed the warning of God, their judgment would take place. But through the same prophet, Jeremiah, nandun pa din po ang pangako ng Diyos that one day, they are going to return to the same land. And to prove them that they would return, God told Jeremiah to do a strange thing. At makikita po natin ito dito po sa chapter 32. Sa verse 6. And Jeremiah said, "The word of the Lord came to me, saying, Behold, Hanamel, the son of Shallum your uncle, is coming to you, saying, Buy for yourself my field, which is at Anathoth, for you have the right of redemption to buy it. Then Hanamel, my uncle's son, came to me in the court of the guard, according to the word of the Lord, and said to me, Buy my field, please, that is at Anathoth, which is in the land of Benjamin, for you have the right of possession, and the redemption is yours. Buy it for yourself." Then I knew that this was the word of the Lord. Bakit po nabanggit yung mga pangalan na ito? Si Hanamel po ay anak ni Shallum. Ito po ay uncle po ni Jeremiah. Ang ibig kong sabihin ng Hanamel is the grace of God. And the meaning of Shallum is paid. And who can pay our sins but the Lord? And who can give us the grace of God but God? So ang sabi niya, may pinapagawa kong imposible. Bakit imposible? Gusto po ng Panginoon na bilhin ni Jeremiah ang isang lupain na hindi naman na niya pakikinabangan. Bakit? Kasi po ang Israel ay kukubkubin na po ng mga kaaway. Ikaw ba kapag ginigera halimbawa ang Italia at meron kang lupain dito sa Italia, bibilhin mo pa ba ang lupain na yun? It will be worthless. No? So Hanamel, Jeremiah's cousin, had a piece of land, ito po yung ibig sabihin, that he knew would soon be worthless, without value, because King Nebuchadnezzar was about to capture Jerusalem. But God caused Hanamel to go to Jeremiah and offer the piece of land. At ano po ang nangyari? Binili po ba ni Jeremiah? Ano po ang sabi dito sa mga susunod na talata? Verse 9, I bought the field, which was at Anathoth, from Hanamel, my uncle's son, and I weighed out the silver for him, 17 shekels of silver. At ang sabi po dito, I signed and sealed the deed and called in witnesses and weighed out the silver on the scales. Then I took the deeds of purchase, yung deed of sale, the deed of purchase, both the sealed copy containing the terms and conditions, and the open copy, and I gave the deed of purchase to Baruch the son of Neriah, the son of Mashiach, in the sight of Hanamel, my uncle's son,
and in the sight of the witnesses who signed the deed of purchase before all the Jews who were sitting in the court of the guard. So ito po ay isang example kung paano po binibili ang isang deed, ang isang title deed. Ano pong ginawa niya? Pumirma siya, nag-sign siya, nilagay niya ang kanyang seal pagkatapos na nabayaran. So binayaran po ito at pagkatapos na nabayaran, ano pong ginawa? Sinil niya yung deed. Tinawag niya yung mga witnesses. So, ibig sabihin, may mga witnesses na nakakita na sa kanya na yun. Binayaran niya. At dahil binayaran niya, nandun na po ang kanyang seal. Yun po yung deed of sale na tinatawag. So, it is a title deed. No? Although Jeremiah never lived to see the day when Israel is going back to the land, to Israel. Kahit na namatay na po si Jeremiah, hindi na niya nakita, kasi kung nangyari, binili niya yon, sa kanya yung title deed, inutusan niya yung sekretary niya si Baruch na ilagay yung titulo, saan po? Sa isang earthen jar. Ganun po sila magtago noon. Inilagay sa isang earthen jar, no? At pagkatapos, sa takdang panahon, ito po ay pwedeng buksan. Kahit na wala na po si Jeremiah doon sa time na babalik ang mga Israelites doon sa lugar na iyon, yun pong na-preserve na scroll ay para po sa kanyang mga heirs, para sa kanyang mga tagapagmana. It was placed with the other papers verifying the legal owner of the property. No? And on the basis of the heir's kinship to Jeremiah, he would be proven as worthy to open the book and own the property. So essentially, ito po ay isang title deed. What is the title deed? This is the title deed, no, that was given by God to Adam, but lost it through sin to Satan's. For that reason, Satan is in control of the world from the time of Adam until the glorious appearing of the Lord Jesus Christ. Ito po yung title deed. Ito po yung ninakaw. Kaya nung sinabi po ng Diablo sa Panginoong Jesucristo nung siya ay tinutukso na ibibigay ko sa iyo lahat yan. Totoo yun. Why? Because He's the God of this world. G-O-D, small g. Dahil sa kasalanan, na-turn over ang buong mundo sa kapangyarihan po ng kaaway. Kaya hindi nyo napansin, itong mundong ito, hindi siya pabuti ng pabuti. Ito ay pasama ng pasama. And it would be under Satan until the coming of the Lord Jesus Christ. Pero kinakailangan ma-open po ang seal na yon, dahil ang seal po na nandun po dun sa book or sa scroll, bawat seal na bubuksan ay may pangyayari na magaganap dito sa lupa. Pero kinakailangan na maganap lahat muna yon, and that is the tribulation period. Kinakailangan na maganap muna yon bago po yung second coming or yung glorious appearing ng ating Panginoong Jesucristo at maibabalik ulit sa Kanya ang paghahari. Kaya nga, He will come not as a lamb, but as a king. Babalik po siya hindi bilang isang tupa na kakatayin, kundi isang hari. Dahil siya na po ang magmamay-ari ng lahat ng bagay. That is the scroll. At yan po ang reason kung bakit po umiiyak si John, because he was transported into heaven. At ipinakita po ng Diyos sa kanya kung ano ang mga magaganap. Gusto ko pong i-quote si Tim LaHaye. Ang sabi niya, John wept because he knew that this scroll represented the title deed to the earth, and that as long as it was left sealed, Satan would remain in control
of the earth. Yun po ang kanyang sinabi. Pero sa verse 5, ang sabing ganun po sa kanya ng isang elder, stop weeping. Wag ka nang umiyak. Sabi niya ganun kay John. Sa verse 5, stop weeping. Behold, the lion that is from the tribe of Judah, the root of David, has overcome. Nagtagumpay siya so as to open the book and its 7 seals. And then sa verse 6, and I saw, nakita na naman po ni John, and I saw between the throne with the 4 living creatures and the elders a lamb. He saw a lamb. Nakita po niya ay isang tupa. A lamb standing as if slain. Nakita niya na ang isang tupa na parang natapos na siya na ini-offer. Ibig sabihin, maaaring nandun ang marka ng kanyang sugat. Lahat ng mga hagupit na kanyang tinanggap, maaaring nandoon. Having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. So as John looked, he saw a lamb, but the lamb possessed 7 horns. Kaya kung minsan, kung hindi mo naiintindihan ang Book of Revelation, matatakot ang itsura ng lamb na merong 7 horns. We have to remember that a horn represents power. And 7 represents the fullness or the completion or the perfection of God's power. Because He is no longer a lamb who is weak, but a lamb who is powerful because He possessed everything. 7 horns and 7 eyes and 7 spirits. And what are the characteristics of the Lord as being pictured here? First, He is the Lion of the tribe of Judah. Ang sabi po dito, behold, nakita niya ang lamb, pero ang nakita niya ay isang leon. I saw the lion that is from the tribe of Judah. Lion is the king of beasts. And you know that. And Judah is the ruling tribe of Israel. So it indicates that Christ is to come as king to reign over the affairs of men. Pangalawa, He is the root of David. This is easy to understand. It refers to Jesus' incarnation and genealogy, or His first birth with His roots in the family of David. Kaya ang sabi niya, He is from the root of David. At ang susunod po ay a lamb as though it had been slain. When Christ completed the work of redemption, kasi kinakailangan yung lamb na yon, kinakailangan niyang maisakripisyo, kinakailangan siya po yung maisasacrifice. Sabi po ng Bible, kung walang pagbububo ang dugo, walang ikatutubos ng kasalanan. Without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. At yung lamb na yon, ang ating Panginoong Jesucristo, dahil po doon sa kanyang dugo na nabuhos, doon sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon po tayo ng tinatawag na redemption. So Jesus Christ completed the work of redemption. Kaya nakita dito na He is a lamb as though it has been slain. Natapos na, tapos na. He earned the title deed of the earth. And number 4, having 7 horns. Kagaya ng sinabi ko po sa inyo kanina, ang horn ay nagre-represent ng power. If you remember the Lord Jesus Christ, in Matthew chapter 28 verse 18, He said, all authority has been given to me in heaven and in earth. Lahat ng kapangyarihan na ibigay na sa akin, sa langit at sa lupa. Doon pong nagpakita po siya sa kanyang mga disciples. Therefore, go ye and make disciples. Nagputos na siya. Go ye and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ibig sabihin, sabi niya, teaching them all things. Lahat ng tinuro ko, ituro mo sa kanila. So, ang ibig sabihin, may kapangyarihan at karapatan ang Panginoong Jesucristo
na mag-utos sa atin dahil lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ay naibigay na po sa Kanya. The title deed, yung inheritance, yung mana, yung ibinigay sa Kanya ng Kanyang Ama. Kasama po tayo sa inheritance ng Panginoong Hesukristo. Lahat ng Kanya, lahat tayo ay makakasama po niya. And verse 7, makita po natin sa verse 7, sandali lang muna po. Sa number 5, may nalaktawan ako, having 7 eyes, which are the 7 spirits of God. Eye. Ano po ang eye? Anong gamit ng mata? Tumingin. 7 eyes. Perfection. Completion. Fullness. Nasaan ka man, makikita ka niya. Araw at gabi, nakikita ka niya. Lahat ng ginawa mo, lahat ng kasalanan, lahat ng salita na na-utter mo, na hindi karapat-dapat, nakita niya. This eye speaks of the judgment of the Lord, including the 7 characteristics of the Holy Spirit. He knows what every person have thought, have done, or have spoken. That's why He also said, you will be judged for every idle word that has come out of your mouth. Lahat po ng bagay na ginawa natin dito ay pagsusulit po natin. At kinakailangan po natin itong tandaan. And verse 7, ano pong sabi sa verse 7? And He came and took the book out of the right hand of Him who sat on the throne. Napipicture niyo po ba? Kinuha na niya. Panahon na. Panahon na. Na itong title deed na to, mapapasa akin na. Kinakailangan kunin ko to. He took the book or the scroll from that hand, the hand of the Father. At siya lamang po ang pwedeng magbukas doon po sa scroll na yun. Verse 8, makikita po natin dito sa verse 8, when He had taken the book, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each one holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. And they sang a new song, saying, worthy are you to take the book and to break its seals. For you were slain and purchased for God with your blood men from every tribe and tongue and people and nation. You have made them to be a kingdom and priests to our God, and they will reign upon the earth. We will reign together with the Lord Jesus Christ. Nakita po niyo dito, all the angels and all created beings, from verse 9 hanggang sa 14, makikita po ninyo dito that all the angels and all created beings worship the Lamb. At yan po ang reason kung bakit si Lucifer ay nahulog. Because he wanted that worship. He wanted that worship very badly. And until now, he is trying to attract the attention to himself. Hanggang ngayon, gusto po ng kaaway, gusto po ng diablo ang worship. Gusto niya na siya ay maging Diyos. Maaaring hindi mo sinasabi na hindi mo siya Diyos, pero marami tayong Diyos-Diyosan. At yung Diyos-Diyosan na yun po ay Diyos na ibinigay ng kaaway na sambahin mo. Pwede nating Diyos ang ating trabaho, pwede nating Diyos ang ating ari-arian, pwede nating Diyos ang ating mga katangian. Marami po tayong mga Diyos-Diyosan at hindi tayo aware, tayo po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na ginawa ni Satanas. Because he wanted that worship. Gusto niya siyang sambahin. At gusto niya hindi makatanggap ng pagsamba ang Panginoong Hesukristo. And that's why, doon po sa chapter 6, makikita po natin yung opening ng mga seals. And as I conclude today, gusto ko pong tanungin po kayo. We are not going to talk about chapter 6 today. We're going to talk
about chapter 6, which is the opening and the breaking of the seals sa susunod po natin na pag-aaral. Hindi po natin matatalakay. Subalit, gusto ko lang pong tanungin ang bawat isa sa inyo, sa mga nakikinig, at ganoon din po sa lahat ng naka-online. As I conclude, I want to ask you today, are you sure that you would be worshiping the Lord Jesus Christ in heaven one day? Are you sure? Kung meron ka man kahit katiting na doubt, na duda, na hindi ka makakasama sa mga sumasamba sa Panginoong Kristo, you have to surrender yourself to the Lord. You have to confess your sins, acknowledge that you cannot save yourself, and receive Him into your life as Lord and Savior. He may come anytime. Are you prepared? You may leave the earth anytime. Are you prepared? Are you ready to meet Him? The Bible says it is appointed unto man once to die, and after that, the judgment. Either way, He comes or we go. Are you prepared? We better be prepared. At kinakailangan, lagi po tayong maghanda na ang buhay natin araw-araw ay para po sa Panginoon. We don't want na darating ang Panginoon at namumuhay tayo sa kasalanan. Ayaw natin na hindi tayo handa sa pagdating ng Panginoon. At kung meron din po tayong mga mahal sa buhay, dapat magkaroon po tayo ng sense of urgency sa ating puso na ipahagi ang Ebanghelyo. Na i-share ng malinaw ang Ebanghelyo. Kanina po pinag-uusapan po namin, bakit parang kuminsan sinasabi mo, Kristiyano naman siya, tumanggap naman siya sa Panginoon, pero bakit ganun ang buhay niya? Bakit nagpapatuloy siya sa kasalanan? Ang sagot dito ay matatagpuan sa salita ng Diyos. Ang anak ng Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, kailanman ay hindi magpapatuloy sa kasalanan. Maaaring tumanggap lang siya sa bibig, subalit ang buhay niya ay hindi niya talagang ibinigay ng buo sa Panginoong Jesucristo. Kaya naniniwala po ako doon sa once saved, always saved. Kung totoo kang saved. Because I believe that if you are really a son of God, you will not continue to live in sin. The Holy Spirit is there in your heart. He lives in your heart once you have accepted the Lord Jesus Christ into your heart. Ang Holy Spirit ay nakatira sa loob. Ikaw ay, ang sabi ng Bible, you are the temple of the Holy Spirit, which has sealed you. Nakita niyo na po yung relationship. Lagi po natin nababasa sa Bible that we have been sealed with the seal of the Holy Spirit. Once we have given our lives to the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit will seal us. It is a seal, a guarantee of ownership that we belong to the Lord Jesus Christ. Pag may-ari tayo ng Panginoong Jesucristo. You know what? Ang title deed ay napunta sa kaaway, but Jesus Christ redeemed us. Ang ibig sabihin ng redeem, tinubos na isang la ang buong lupain, na isang la ang earth, na isang la tayo. Sa kaaway, sana makita niyo ang picture na to, but because of the precious blood of the Lord Jesus Christ, yun ang pinangtubos niya. Ipinangtubos niya para sa ganoon, tayo na mahalaga ay maibalik sa Kanya at tayo ay maging pag-aari niya. That's why when we receive the Lord Jesus Christ into our lives, we became a property of the Lord Jesus Christ. Tinanggap natin na tayo ay tinubos ng ating Panginoong Jesucristo ng Kanyang banal na dugo. At dahil dito, sinelyahan po tayo. We were sealed. The Holy Spirit is here. No one can pluck us out of the Father's hand. We have been bought with a price. Therefore, glorify God through your body. We are the temple of the Holy Spirit.
We are the temple of God. Tayo po ay templo ng banal na spirito. Sinelyahan niya po tayo. Tayo ay kanyang pag-aari at dapat na mamuhay tayo ayon doon sa pagkakatubos sa atin ng Panginoong Jesucristo. Hindi ka pwedeng magsanla ng sapatos mo. Louis Vuitton, pwede raw. Hindi ka pwedeng magsanla ng isang mumurahin na bagay. Ano po ang naisasanla? Mga mamahalin. Ginto, pila, diamante. Mahalaga tayo. Yan ang presyo mo. Yan ang presyo ko. Our worth is in the Lord Jesus Christ. Why? Yung worth mo, makikita mo sa kung magkano ka tinubos. At walang halaga yung pagkakatubos sa atin. We were bought with a price. And that's the price of the death of the Lord Jesus Christ on the cross. That price is His blood that was shed in Calvary. At sana, kung totoong tumanggap ka sa Panginoon, na nasain mong mamuhay para sa Panginoon. Wala na tayong maririnig na sinasabi, di ba Kristiyano yan? Bakit ganyan? Because I doubt na masaya ka na mamuhay sa kasalanan kung totoong tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo. Ang pagtanggap sa Panginoon ay pag-U-turn. You turn from your sin, you turn your back on sin, at ayaw mo nang lingunin, kagaya ng asawa ni Lot. You turn your back on sin, on Sodom and Gomorrah, and you want to face the mountain where the Lord is leading you. You turn your back on sin and you turn your heart on the Lord Jesus Christ. Yun po ang salvation. Kaya yung mga nagtatanong, ay hindi totoo yung once saved, always saved. Bakit si ganyan? Bakit si ganito? The answer is questionable salvation. I believe that Jesus Christ will rapture ang glorious church. Ang isang church na naghihintay sa kanyang pagdating. Do you remember the parable of the 10 virgins? They are all waiting. But the 5 are foolish. Hindi pa siguro darating. Walang oil yung kanilang lamp. The oil represents the Holy Spirit. Hindi makita ang pagkilos ng banal na spirito sa kanilang buhay. Walang sanctification. Yung 5 lamang, 10 ang naghihintay. Kasi akala ligtas. Akala makakapasok. But only the 5 were ready. At sila lang pong napunta na i-meet ang bridegroom. I hope tayo pong lahat, ang lahat ng nakikinig online, will be ready. Are you ready? Sa ating pong hymn of commitment mamaya, ito po ang leading ng Lord sa akin every Sunday. Whether may mag-forward o wala, I just want to ask the question, are you sure that you are saved? Why? I don't want you to miss the opportunity to accept the Lord and to surrender your life to the Lord Jesus Christ. Kaya mamaya po sa ating pong hymn of commitment, you can come in front. Kung meron po kayong prayer request, hindi lang po salvation, kundi kung meron kayong prayer request, you can come in front. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you for your message for today. Thank you, Father, that your word will not remain void. Thank you, Lord, that it is a double-edged sword. And thank you that it will penetrate even to the dividing of the soul and the spirit. Thank you, Father God, for keeping us, helping us
to persevere, to endure the sufferings, to remain faithful whatever happens until you come. Because we know you will surely come and come, Lord Jesus.